So, gaya ng ating inawit, no, this is my father's. Well, tutuloy natin yung napagbubulay-bulayan natin patungkol sa buhay. Lalo-lalo na yung buhay na may kahalagahan patungkol sa liwanag ng Diyos. Nung nakaraan na nandito kami, ay nakita natin yung paano yung buhay na na-enjoy natin, nagkaroon tayo ng kagalakan dahil sa ating pagkakaunawa at sa ating pinaniniwalaan na meron tayong Trinidad na Diyos. So paano nga ba yung buhay na na-enjoy sa liwanag ng Trinidad na Diyos? Meron tayong full enjoyment at totoong essence, so yung sustansya, no, ng buhay dahil ang katiyakan na yun ay nagmumula sa Trinidad na Diyos. Kung isipin natin, kung hindi Trinidad yung Diyos, sino yung pumarito sa mundong ibabaw, na muhay, na may buong kabanalan at pagsunod at namatay para sa atin? Hindi pwedeng tao lang kasi hindi siya makakaharap sa harapan ng Ama. At kung sabihin natin, no, sige, meron nga namatay at binigay yung buhay niya para sa atin, paano naman na ilalapat at paano tayo ginagabayan araw-araw kung walang banal na spirito? So nandoon, no, sa pagsumbat ng banal na spirito sa natitira natin mga kasalanan, sa paghihikayat niya sa atin, sa mga kasangkapan ng biyaya para lumago tayo, nagbibigay rin siya ng katiyakan na papunta tayo sa magpawalang hanggan. So nandun yung beauty ng Trinidad na Diyos at ang naging bigay sa atin noon ay nagbibigay pa, nagpapatibay ng ating pag-asa at katiyakan. So ngayon ay titingnan natin, no, paano sa mga ilang aspeto kung paano napagpapatibay ng Trinidad na Diyos ang buhay natin, lalo-lalo na sa sa kanyang mga gawa. Kaya natin ang inawit na This is my Father's World kasi gusto ko saan talakayin natin ngayon the Trinity and Creation. So, napasadahan natin dati yung paano yung sannilikha, pero sa perspective natin. Ngayon tingnan natin to sa perspective na Trinidad na Diyos. Paano nga ba nagre-relate yung Trinidad na Diyos sa kanyang mga gawa at ang unang niyang gawa ay yung sannilikha, at paano natin na-appreciate yung ngayon knowing na may triune God doon sa creation. Okay, kung may mga Biblia, mga bata nakahanda, no? Sa mga Biblia natin. Okay, yan nilang bukas yan. Okay. Saan ba nagsimula ang Biblia, di ba? Mga bata, anong unang aklat ng Biblia? Sa page. Sa umpisa, sa una. Genesis. Ayan, si Genesis. Doon talaga nagsisimula lahat. Kaya napaka-importante. Halimbawa na lamang, no? Sabi natin, nasa eskwelahan tayo, hindi tayo makakapunta ng lesson 10. Kunwari ganyan, lesson 10. Hanggang hindi natin nadadaanan yung lesson 1, di ba? Kaya nga lesson 2, hindi tayo pwede tumakbo doon kung hindi natin nadaanan yung lesson 1. Sa Genesis, dito nagsimula lahat. Kaya tingnan natin ito sa lente ng Trinidad na Diyos. Buksan ko lang sa dito. Tagalog. Ito pala. Tagalog. Ayan. 2001. Ayan. Okay. Dito, no, kung paano ba sinimulan ang salita ng Diyos. Genesis chapter 1. Sabi dito, ang kasaysayan ng paglalang, account of creation. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag, and so on and so forth. So kung titingnan natin, no, ang salita ng Diyos, ito yung unang niya ginawa, yung paglalang, yung sannilikha. So ito yung unang action, kumbaga, no? Yan yung unang nangyari. At least sa kasaysayan, in history, in time. Yan. Pero kahit dito, sa una niyang gawa, ay makikita natin ang tatlong persona ng Diyos. Yung Trinidad na Diyos makikita natin dito.
Sabi niya dito, no, sa verse 2, sabi, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ng kalaliman. Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. So nandoon yung banal na Espiritu, Espiritu ng Diyos. Kumikilos. So may ano siya, meron siya ano siya, hindi lang siya puwersa. Siya ay kumikilos, siya yung gumagawa ng pagkilos. So ito ay persona. Hindi lang to sabi natin hindi lang kuryente, no, yung mga dumadaan. Kundi meron siyang persona. Yan. So nandito nakita natin, sabi niya, kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. So ang Espiritu ng Diyos, siya yung actually, siya yung parang ano eh. Kung titingnan natin, no, siya yung unang persona na parang inihayag ang salita ng Diyos. So nandun na siya kagad, nasa ibabaw. Sa tingnan natin, no, dito ay paglalang, yung sa nilikha pa lang, the Spirit appears before creation. Wala pang liwanag, wala pang anything. So nandun siya. At nandun rin siya sa creation mismo, yung paggawa. At hindi lamang yun, dahil alam naman natin yung nangyari, di ba? Nandun din yung banal na Espiritu sa pagtubos. Lalo na sa mga pagliligtas niya sa mga kanyang kinahabagan sa panahon natin ngayon, panahon ng Bagong Tipan, hanggang huling mga araw. At nandun din yung persona ng banal na Espiritu sa magpawalang hanggan. Makikita natin, mula sa umpisa hanggang sa dulo, nandun ang banal na Espiritu. Hindi siya nawala, hindi niya iniwan, kundi nandun siya na nag-o-uphold, nag-sustain. Hindi lamang ng sanlikha na nandun siya, agent siya sa paggawa, kundi lalo-lalo na sa kaligtasan natin, na agent rin siya sa pagtaas sa atin. Mula dito sa bumagsak na sanlikha, patungo sa sanlikha na magpawalang hanggan. So ito yung Spirit of God. Siya yung una natin na encounter dito sa verses 1 and 2 ng Genesis. Ngayon kung titingnan pa natin, no, sa ibang mga accounts sa salita ng Diyos, kung paano yung pinapatungkulan ito sa nilikha, makikita rin natin yung ibang persona. Halimbawa na lamang, kung sasamahan niyo ako, buksan natin sa Hebrews chapter 11. Yan, Hebrews chapter 11. Ang Hebrews chapter 11, ito ay nagpapatungkol sa yung mas kilala doon sa Wall of Faith. Hall of Faith, yung parang talaan, no, ng mga ginawang example mula sa Lumang Tipan patungkol sa kanilang pananampalataya. So ito yung makikita natin. Parang isang memorial yan, nakasulat yung mga pangalan ng mga may exceptional na pananampalataya sa Lumang Tipan. Pero bago pumunta sa listahan na yan o sa monumento na yan, ang sabi dito, basahin ko po yung verses 1 to 3. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. So ito yung parang ano niya, no, paunang salita, parang preamble niya bago niya bigyan na listahan ng mga i-commend niya sa kanilang mga pananampalataya. Pero tingnan natin sa verse 3. Sa pananampalataya ay naunawa natin na ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Tandaan natin, pinag-uusapan niya dito pananampalataya. Ang pananampalataya daw, di ba? Ito yung, sabi natin, yung pag-asa. Hinahawakan mo totoo sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sanlilikha ay nakikita, ngunit ang sabi dito, hinahawakan natin, sumasampalataya tayo at naunawaan natin na yung mga bagay na nakikita natin ay ginawa ng mga bagay o mga hindi natin nakikita. At ang nabanggit niya dito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pananampalataya, naunawaan natin ang mga sanlibutan ay nalikha sa pamamagitan ng
salita ng Diyos. So, meron doon, mula sa Diyos, di ba paano by creation? Sabi ng Diyos, let there be, kanya, di ba sinabi lang niya, meron na, let there be light. Magkaroon na tuyong lupa, ng yung mga tubig, hiniwala yung tubig, nagkaroon ng yung mga dumalangoy, di ba? Sa tubig, lumilipad, o yung animals, tapos pati mga, di ba, mga kagubatan, mga bunga, mga ganyan. Ayon sa salita ng Diyos. So, literally, sinabi ng Diyos and meron na. Ito ay ayon rin sa mga teologo, ina-attribute nila ito sa pagsalita ng Ama. So kung hawakan natin yun, kanina nakita natin yung Espiritu na Diyos nasa ibabaw. Wala pa yung formless pa. Pero sa salita ng Ama, ngayon, naglabasan na yung kanyang mga dinikta. So nandun yung Espiritu, nandun yung Ama. Ngayon titingnan natin, sino na lang kulang? Ang Diyos Anak. Ang Diyos Anak. So tingnan natin sa sannilikha pa rin, pag-usapan natin sannilikha, ang Diyos Anak. Samahan niyo ako sa Hebrews pa rin, chapter 1. Itong liham to actually, or mahabang sermon, itong Hebrews, na pinapakita niya dito kung paano naging mas mahusay, better, ang ating Panginoong Hesukristo. Itong Hebrews, napakadami nito references sa Lumang Tipan, na pinapakita niya si Hesukristo yung katuparan ng mga nasa Lumang Tipan. Okay, dito sa Hebrews chapter 1. Basahin ko po. Sige, basahin ko simula sa verse 1 hanggang verse 10. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. At sa pamamagitan din niya, ginawa niya ang sanlibutan. So nandun din nabanggit sa pamamagitan ng anak naman, ginawa niya sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Patungkol pa rin to sa anak, yung sa anak pinag-usapan dito. So siya yung parang dito inattribute naman na siya yung agent ng creation. At sa pamamagitan ng anak, siya yung inaalalayan ng lahat. So siya yung nagsusustain. Diba parang mga poste, diba yung poste ng MRT, diba yung mga poste doon para hindi gumiba, hindi bumagsak. Pinawakan, ganyan. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan. So mula sa paglalang, sa sannilikha, ngayon naman sa katubusan, sa kaligtasan. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa taasan. Palibhasa'y naging higit na mataas kaysa sa mga anghel. Palibhasa'y nagmana ang higit na marilag na pangalan kaysa sa kanila. Ito verses 5 and onwards. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. So familiar siguro ito, no, pag narinig natin. Bautismo ni Jesus, no? May boses mula sa langit, ikaw ay aking anak at ngayon ako ay naging iyong ama. Sabi dito, at muli, ako'y magiging kanyang ama at siya magiging aking anak. At muli, nang kanyang idinala ang panganay sa daigdig ay sinabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel sa Diyos. At tungkol sa mga anghel ay sinasabi niya, ginagawa niya mga hangin ang mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Ngunit, tungkol naman sa anak, ito sabi ng Diyos Ama, tungkol sa anak, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katwiran at kinapotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay binuhusang ka ng langis
ng kagalakan at higit pa sa iyong kasamahan. Verse 10, ito yung gusto ko i-focus natin. At ikaw, Panginoon, na ang pasimulay, inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Although kanina nabanggit yung anak, nandun siya sa paglalang, siya rin yung nag-aalalay, siya yung nagsusustain. Dito, higit pa sa verse 10, pinakita sa atin na pasimula, inilagay mo saligan ng mga lupa. Saan ba nangyari to? Creation. The foundations of the world sa English. At ang mga langit ay mga gawa ng iyong kamay. So nandun din. Kailan nilikha yung langit? No, sa Genesis 1 din, di ba? Hiniwalay, may firmament sa taas, may kalangitan, saka yun dito. So nandoon, makikita natin, kung pinagsama-sama natin, ito yung ilang teksto lamang, marami pang mga teksto na pwede natin gamitin, pero ito yung ilan lamang, makikita natin at masasabi natin, sa paglalang pa lang, sa creation pa lang, nandun na yung Trinidad na Diyos. Hindi ito yung tipong dumating sa point in time na nagkaroon ng dagdag na persona. Hindi. Kundi mula pa sa magpawalang hanggan, nandun na yung Trinidad. Sa unang akto ng paggawa, nandun na rin yung Trinidad. Nakita natin Spirit, nakita natin Ama sa kay Anak. At sa lahat pa ng mga gagawin, katubusan, magpawalang hanggan, nandun ang Diyos na Trinidad. So dito makikita natin, sa lahat ng gawa ng Diyos, na tinignan pa lamang natin yung creation, yung paglalang, it involves all three persons of the Godhead. Espiritu, Ama, Anak. Involved na dyan. Creation pa lang yan. Kung ang isang persona ay kumikilos, when one person acts, all three persons act as well. Kumikilos din yung dalawa. Pag yung kanina, kung sa Genesis, titingnan natin, yung Espiritu ay nasa ibabaw, pero kumikilos din yung Ama sa Anak. At sa katunayan, lahat ng paggawa ng Diyos, lahat ng gawa niya sa paglikha, lahat ng gawa niya sa providensya, lahat ng gawa niya sa pagliligtas, sa pagtutubos, lahat yan, Trinidad yan, Trinitarian yan. Kahit nga yung sabihin natin, teka, Brother Chiro, di ba ang Diyos Anak naman yung bumaba dito sa mundong ibabaw? Siya yung nabuhay, sinunod niya lahat ng utos, wala siyang kapintasan, siya naman namatay. At siya yung nabuhay muli. So isipin natin, saan papasok doon yung Trinidad? Yung Diyos Anak lang na. Tandaan natin, ang ginampanan ng Diyos Anak ay katubusan na nilayunin o pinlano na magpawalang hanggan pa sa pagkakasundo ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. So nandun yung pagpaplano ng Diyos Ama. Ipapahayag ko ang pagmamahal ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Magbibigay ako sa iyo ng mga tao na ililigtas mo at sila'y mapapasayo. Yan. So nagparito ang Diyos Anak. Paano niya nagampanan yun? Inalalayan siya at pinanatili siya ng banal na Espiritu. Tandaan natin, hindi naman niya, sabihin natin, di ba kinuha niya lahat ng kahinaan ng pagiging tao? Di ba? Si Jesucristo, siya ay Diyos at siya rin ay tao. Kung walang paggabay ng banal na Espiritu, ang mananatili doon ay mahinang pagkatao. At alam natin tayo mismo, alam natin yun eh. Tayo mismo, ang dali natin bumaliktad. Diba? Ang dali natin. Minsan wala pa nga. Tayo na mismo lumalapit sa kasalanan. Diba? Mahina tayo. Si Jesucristo, pinanatili siya. Ginabayan siya, inalalayan siya, pinagtibay siya para magampanan niya yung katubusan na ginawad sa kanya. At kahit doon, yung nagampanan niya perfectly yung pagsunod at nang sa ganun yung pwede niya ibigay yung sarili niya bilang kahalili natin. At kahit doon sa kamatayan na yun, ay naroon, inalalayan siya ng banal na Espiritu. Sinustain. At doon sa pagkabuhay niya muli, nandun pa rin yung Trinidad na Diyos.
Tinanggap ng Ama yung kanyang kaloob, inalay niya yung kanyang sarili. Ang Diyos Anak, sabi niya, di ba yung kanyang buhay, ibibigay niya. So siya magsusuko ng kanyang buhay. Hindi yung kinuha sa kanya. Siya mismo. At siya nga ay mabubuhay muli. At yung Espiritu sa isang teksto sa Bagong Tipan, sinabi na kung paano yung Espiritu ang siyang nagbigay ng buhay pabalik. So makita natin, hindi naman yung kontra-kontra sa isa't isa. Ibig sabihin, pinapakita lang sa atin na sa lahat ng gawa, ang Trinidad na Diyos ay naroon. Hindi naman tamang maging kaisipan natin na, teka, bakit sa teksto na to sabi yung Ama, yung bumuhay. Sa teksto na to, sabi ng Anak, siya ay may hawak sa kanyang buhay. Sa isang teksto na to, yung Banal na Espiritu, yung nagbuhay, nagpabuhay muli. Hindi natin pinagsasabong ba? Kundi titignan natin yung kagandahan na makita natin na lalo na kung sa umpisa pa lang, sa creation pa lang, sa paglalang pa lang, nandun na yung Trinidad na Diyos, at lalo rin sa katubusan, nandun pa rin yung Trinidad na Diyos. Always present sila. Hindi naging absent. Lahat ng gawa, every work of God is Trinitarian. Hindi natin mahiwala yung isang persona from the other two. Hindi rin sila nagkakanya-kanya na paggawa. Ang hirap nun, kunwari na lamang, di ba? Sabi natin, kunwari, ito group 1, kami tatlo. Nagkanya-kanya kami. Hindi walang pagkakasundo doon. Walang ma-achieve, di ba? Mamaya mag-aaway-aaway pa, di ba? Pero pasalamat tayo dahil ang Trinidad na Diyos sa lahat ng kanyang paggawa ay nandoon, always present, at parati sila magkakasama dahil meron layunin. At hindi sila syempre wala namang sapawan, walang away doon. Kundi meron silang layunin. At gagampanan nila yon na may katiyakan dahil yun ang kanilang napagkasunduan. Napagkasunduan nila magtatag, maglalang, maglikha. Napagkasunduan nila na may ililigtas sila. At napagkasunduan nila na may meron silang isasama magpawalang hanggan. So, sana makita natin na kung within the Godhead, sa Diyos pa lamang, bagamat may 3 persona, ay nandun na yung pagkakasundo. Much more sa atin na magbigay ito ng katiyakan na never sa point ng buhay ko na ang Diyos na aking sinasamba ay sabihin natin magkakaroon ng kontra-kontra. Kundi sa lahat ng aspeto, sa lahat ng aking tapak, lahat niyan ay nasa kamay na Trinidad na Diyos na nagkakasundo. Na ginampanan niya ang paglilikha na aking nakikita sa pananampalataya ay alam ko at pinatutuhanan niya sa akin na siya ang lumikha, Trinidad na Diyos na naglikha. Sa realidad ng aking kasalanan at pagkakasala na kailangan ko ng kahatulan, nandun ang Trinidad na Diyos upang ako'y niligtas. Pasalamat sa Diyos, purihin ng Diyos, at higit na bibigyan ng kagalakan sa akin dahil sa kanyang pangako, ang Trinidad na Diyos ang nagbigay ng pangako na ang katiyakan ay makakasama ko, masisilayan ko ang kaluwalhatian ng Trinidad na Diyos magpawalang hanggan. So yun yung una makita natin. Lahat ng pagkilos ng Diyos, mula sa simula't simula hanggang sa ulit-ulit at walang katapusan, ay Trinidad. Ikalawa, kung babalikan natin, kung babalik lang ako ng Genesis chapter 1. Maganda yun kung isa rin siguro na-appreciate natin na kung paano ginamit ng Diyos yung mga author sa Tagalog. Naglathala. may akda. Yan. Kung paano ginamit ng Diyos, ito, si Moises, yung may akda nito Paano niya ginamit si Moises para isulat at dumating na sa atin ngayon. Yan. Kung papansinin nyo, gumamit dito si Moises ng paghahalin tulad at ng contrast. Pagkakaiba. Yan, mga salita. Tingnan natin. Di ba nasa ibabaw yung Espiritu? Samantalang Espiritu na ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman. Ang kalaliman, samantalang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw na tubig. Basahin ko sa, anong version yan? English yan? Tagalog. Sige, basahin ko kunwari sa Tanyag, English Standard Version.
kalimitan na ginagamit ng mga ESV. Ito, English Standard Version yan. Sige. Genesis 1 sa English Standard Version, verse 1 and 2. And in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void. So diba, walang anyo, without form and void, walang anything. Siguro sa limitasyon natin, ang hirap siguro, naisip mo ano yung bagay na walang anyo? Tubig. Bulag, diba? Yan, nakawa na market. Ano kaya yung na market? Kasi hindi na nakikita eh. Diba? Siguro sa imahinasyon niya daw paano, pero hindi na. Sabi ko nila kapag mainit daw po, Sa dilim. nag-araw, maaraw, tapos kapag malamig, Gabi na. Meron siyang ganun. Meron siyang, pero hindi niya nakikita. Meron siyang nararamdaman niya. Di init ng araw, lamig ng gabi. Pero wala siyang kung ano yung tsura, di ba? Idea. Pwede yan, kapa-kapa. Oo. Pero ito, hindi lang, kasi ang bulag, di ba? Meron siyang comparison. Di ba? For sure, alam niya yung magulang niya kaysa sa aso, di ba? Alam niya yung pinagkaiba. May comparison siya. Sensitive na sila eh. Sensitive. Sensitive ang mga bulan. Yun. Pero dito, tingnan natin sa sanlilikha, wala pang anything. So wala pa tayong mako-compare. Hindi natin alam kung ano yung tsura. Kaya, hindi natin ma-picture ano yung without form. Ano yung walang anyo. Lalo na, kung yung bulag nga ganun, paano pa tayo nakakita? Lahat ng nakikita natin may anyo. Diba? So, hindi natin ma-picture yung walang anyo. So, dito, ito yung unang contrast, without form and void. Tapos, isa pa, darkness, kadiliman. Tayo, siguro alam natin pag madilim, gabi. Hindi ka walang kuryente. Pero hindi pa natin naranasan yung total darkness. Diba? Walang kahit katiting na liwanag. Wala kang makakapa, wala kang form eh. So, ito totally black lang talaga. So, makikita natin dito, no? Darkness lang. Sa talino ng Diyos na pinagkaloob niya at ginabayan niya si Moises para sulatin to, nagkaroon na, sabi natin, parang poetry yung dating, parang tula. Ginamit niya yung mga salita. Halimbawa, dito, kadiliman, darkness. Diba? Sa verse 3 pa lang nagsimula, let there be. Dahil dito sa darkness na to, sa verse 2, nag-anticipate ngayon na magkakaroon ng liwanag. Diba yung paghahambing o di kaya paghalin tulad, paghahambing. Darkness anticipates light. Ano ba, lalo na sa aspeto ng kaligtasan, diba? Ang mga nililigtas, mga tinutubos mula sa kadiliman, nililipat sa liwanag. So, makikita natin, no, darkness ginagamit ito sa, sabi natin, sa walang presensya ng Diyos na lalo na sa katubusan pinag-usapan sa nakapagliligtas na pamamaraan. Pero dito, sa sanlilikha, yung kadiliman ay may paparating na liwanag. At hindi lamang yun. Di ba, yung without form, walang anyo, and void. Ano ulit sa Tagalog yung void? Walang laman. Walang laman yung ginamit niya. Ayan, ang lupa ay walang anyo at walang laman. At tayo, di ba, tayo mga nakita. Ang concept natin ng walang laman, pang mamaya, walang pera, o di kaya walang laman yung tubig, di ba? Ganon. Nasa isip natin. Pero tanda natin ito sa nilikha. Walang anyo, walang laman. Walang anything. Dahil doon, walang anyo at walang laman, na-anticipate naman ng creation na magkaroon ng order. Magkaroon ng anyo, magkaroon ng laman. So kanina, yung darkness o kadiliman, paparating na liwanag, walang anyo, walang laman, magkakaroon ng anyo, magkakaroon ng laman, magkakaroon ng order. Mula sabihin natin sa blankong-blanko. Dahil ngayon, nakikita na natin, may anyo na. Lahat, di ba? Lahat nakikita. Sabi nga doon sa Hebrews 11 kanina, yun na lahat na sa sanlibutan, lahat meron na anyo, meron nakikita. So meron na nagkaroon ng order. So pinalan natin, kawaring bakuran na yan, ano yung tsura niyan? Nung wala pa sa nilikha. Walang puno, walang anything, madilim. Pero ngayon, di ba, higit na maganda
may liwanag, nakikita natin puno na saging, may anyo, nakikita natin sa so nandoon, ina-anticipate din ng bagay na to na yung paggawa ng Trinidad na Diyos ay maglalagay siya ng order. Maglalagay siya ng anyo. At dahil dito meron ng liwanag, meron ng anyo, meron ng sabihin natin laman, ay ito rin yung magbibigay ng kagalakan sa sino man nakakita. Na syempre hindi bulag, 'di ba? Yung yung nakikita natin, na-appreciate natin. Much more kung i-transpose natin ulit sa kaligtasan. Dati, 'di ba, sa kadiliman ng kasalanan, inahon tayo diyan, nilagay tayo sa liwanag, at hindi lamang 'yon, ang buhay makasalanan ay 'di ba napakagulo. Walang direksyon. Hindi mo alam sa ka parang any moment, 'di ba? Parang pwede kang lalo na kung nabubuhay ka sa sa gilid ng patalim siguro, no? Yung parang living on the edge. Diba? Kung ikaw ay niligtas, nilagay ka sa liwanag, nagkaroon ngayon ng order yung buhay mo. Nagkaroon ngayon ng ng patutunguhan, ng plano. 'Di ba? Ang iyong buhay. Meron ka ngayong kagalakan na dati siguro parang nabubuhay ka lang one day at a time. Pero ngayon, nabubuhay ka na magpawalang hanggan. Meron kang patutunguhan. At hindi lamang yan. Lalo na sa paggawa ng tao, nabanggit ko na ito before. Hinulma mula sa alabok. Hiningahan. Tandaan natin, ang ginawa dito, no? Yung mga ibang hayop, di naman mula sa alabok eh. Talagang sinabi lang, parang mga kabuti. Ayan. Yung mga aso, kaya si Rocky kunwari. So, nandiyan na, sa salita ng Diyos, nandiyan na sila. Pero ang tao, hindi naman ganun, hindi naman letter B man. Hinubog. Kahit naman siya hihubogin, hiningahan siya, di ba, para maging buhay na nilalang. Kasi pag yung alabok, wala yun. Alabok lang yun. So dito, no, yung buhay ng tao ay nanggaling sa hininga ng Diyos. Yan, galing siya dyan. Kung babalik rin natin, dahil nga nakita natin dito, punong-puno ng paghahambing at pagbabaliktad, ang buhay ng tao mula sa hininga ng Diyos, at ano yung naging sitwasyon? Kabaliktaran ng buhay, kamatayan. Dahil sa ginawa nila Adan, na, di ba, ano bang ginawa nila? Inabot yung bunga ng punong kahoy ng kaalaman. Nilabag nila. Ang nagbunga nun, kamatayan. Mas pinili nila yung aspeto ng lupa, yung alabok, kesa doon sa hininga ng Diyos. Na sana ay nagdepend sila sa hininga ng Diyos, pero dahil sa kanilang ginawa ay mas matimbang. Pinakita nila na mas matimbang yung aspeto ng lupa at nagdulot yon ng kamatayan. Dahil hindi nila pinili yung breath na mula sa Diyos, pinili nila yung lupa, kamatayan na naging bunga. At paano ba nililigtas ang isang tao? Di ba unang-una, pag niligtas tayo, nandun na ang liwanag mula sa kadiliman, nandun na rin yung pagtatagoy ng order mula sa walang order na buhay. Mula sa kamatayan, meron na tayong buhay magpawalang hanggan. Trinidad na Diyos pa rin. So ito yung ilan na merong anticipation parate. Gaya ng sa sannilikha na ang mga bagay nito, kadiliman, walang anyo, and everything, nag-anticipate ng order ng buhay. Ganon din lalo sa katubusan na lahat ng mga meron ay meron rin kabaliktaran. Kamatayan, buhay, kadiliman, liwanag, walang anyo at walang laman, pinuno ng magpawalang hanggan. Sumasagana sa biyaya ng Diyos. So lahat ng ito pinapakita sa atin na nandoon, may anticipation, at tayo, kung tayo na kay Kristo, hindi nawawala yung anticipation na yun dahil meron pa rin tayong ina-anticipate sa magpawalang hanggan. Lahat yan ay sa pag-aalalay na Trinidad na Diyos. Kung kaya't makita natin dito, no, sa maigsi pa lamang, sa paglalang pa lamang, sa katubusan, sa buhay magpawalang hanggan, dahil itong tatlong persona ng Diyos ay sila kumikilos in unison.
Ibig sabihin, isa yung kanilang layunin. Sama-sama sila, tulong-tulungan para gampanan ang plano ng kaligtasan. God is never at odds. Ibig sabihin, hindi sila nagkakaroon ng pag-aaway, pagtatalo-talo. At ikalawa, dahil sa Diyos anak, sabi sa kanya sa Hebrews chapter 1 verse 12, patuloy ko lang yung binasa kanina na ayan. Ang binasa ko yung verse 10. At ikaw, Panginoon, na nagpasimula inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay, sila'y mapapaaram. Subalit ikaw ay mananatili at silang lahat ay malulumang gaya ng kasutan. Gaya ng isang balabal, sila iyong ilululon at gaya ng damit sila ay papapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. Ang Diyos anak lang ba ang hindi magwawakas? Hindi. Kundi ang Trinidad na Diyos. So makikita natin, pasalamat sa Diyos anak, dahil sa katubusan na ginawa niya sa pamamagitan ng pag-aalalay ng Banal na Espiritu at sa pagpaplano ng Ama. At salamat rin sa Diyos na siya ay magpawalang hanggan, na siya, lalo na dito ay ang anak, na siya ay parehas. Kung sino siya kahapon, yun rin siya ngayon, at yun rin siya bukas. The same yesterday, today, and forever. So dahil nga yan ay gawa rin niya, na ito ay pinangako at gagampanan niya sa lahat na kanya tinutubos. Mayroon tayong katiyakan ngayon na bagamat nandito tayo sa side ng bumagsak na sanlilikha, ang Diyos na hindi nakakaroon ng pagtatalo sa isa't isa, ang Diyos na gumawa, lumikha sa atin, ang Diyos na lumikha ng sanlibutan, ang Diyos na nagtubos sa atin, at siya rin ang Diyos na magdadala sa atin sa magpawalang hanggan. Salvation of His people and redemption of fallen creation is secured dahil sa lahat ng aspeto na yan, kasama natin ang Trinidad na Diyos. Kaya tayo, isipin natin, lalo na sa mga nangyayari itong mga nakarang araw, yung mga, kahit sabihin natin, kaguluhan sa mundo. Diba? Lalo na ang mga kalipulan ng mga tinubos, yung church, bilang asawa ng anak, diba? The bride of Christ ang tawag sa iglesia. Dapat sumasalamin rin siya kung sino yung mapapakasalan niya. Diba sabi nga nila sa mag-asawa, diba dapat nagko-complement. Mahirap naman yata na yung isipin natin. May mga ganun, lalo naman sa mga artista, diba? Yung hindi sila compatible, parang ganyan. Pero kinakasal tapos hindi tumatagal o wala na. Kasi either yung isa hindi mapagmalo, hindi papasakop, pero iba-iba pero hindi sila nagtatagal, diba? Ang iglesia bilang bride of Christ, dapat siya yung makita sa kanya yung mga katangian na nagtubos sa kanya, nagligtas sa kanya. Parang gaya na nabanggit ko kanina, ang dapat na makita sa mga niligtas na Diyos ay yung pag-ibigan sa aking kabanalan, dahil pag-ibig ang Diyos at banal ang Diyos. So ganito rin. Kaya hindi sana makita sa atin yung pag-aaway, lalo na siguro iglesia, isang lokal na iglesia laban sa ibang lokal na iglesia. Kung meron na kaguluhan sa Middle East dahil sa anumang bagay, huwag sana dagdagan ng mga iglesia. Tandaan natin, meron lang, isa lang naman yung ang church. Iba-iba lang yung locality natin. Pero pagbalik ni Yeso Cristo, sabi niya doon, di ba, doon gaganapin. Meron ng banquet, di ba? Imbitado, lahat ng mga mananampalataya, magkakaroon ng kasalan at pagsasalo na magpawalang hanggan. At isa rin na makita natin bilang mga mananampalataya na tayo ay tinubos ng Trinidad na Diyos. Tayo ginawa ng Trinidad na Diyos. Ang mundong ginagalawan natin ngayon, ginawa rin ito ng Trinidad na Diyos. Tayo rin ay dapat sumalamin sa isang pag-asa na yan. At tayo rin ay sumandal sa pangako ng Trinidad na Diyos.
Walang mas mahusay, walang mas matimbang, mas angat, walang elitista na mananampalataya, kundi lahat ng mananampalataya sa lahat ng mga iglesia, may isa lang yung kanilang pag-asa. At kung ano yung pinangako sa isa, yun din ang pangako sa bawat isa. Walang pag-aaway at meron tayong pupuntahan. So nandun, no? Nawa, hindi tayo, syempre may mga individual na circumstansya tayo sa buhay. Hindi naman pare-pareha sa mga pinagdadaanan natin. Pero ganun pa man, yung katiyakan, isang bagay na hindi makukuha sa atin. Sabihin natin, meron kapatiran na nandun sa sabihin natin, nasa deathbed. Minsan, pag iniisip ko, parang mas totoo sa kanya yung pangako ng Diyos eh. Kaysa siguro sa atin na yung halimbawa, wala tayong problema sa buhay. Yung mga parang go with the flow lang. Kunwari. Hindi mo na-appreciate yung mga pangako ng Diyos sa ganun eh. Mas makikita mo, mas magniningning sa mga panahon na yung malapit ka na tumuwid. Hindi lang sa mga bagay na ganun, kundi lalo na kung may pinagdadaanan tayo na talagang ang bigat ng consequences. Parang sabihin natin na walang version nito na magiging maganda. Pero kung ito yung kalooban ng Diyos na binigay sa atin, doon mo lalo maalala yung kanyang mga pangako. Mas maganda ba yung may pinagdadaanan ng struggle sa buhay kaysa doon sa parang maaliwan ng buhay na parang kakain ka na lang sa oras, uupo ka na lang, wala kang iniisip. Mas, Problema. Siyempre, mas masarap Mas yun. maganda yung salitang Yung- mapagad. sa konsepto natin, pagiging tao, diba? Mas pipiliin natin yung ganon. Pero ang sabi, mas malamat ang Panginoon doon sa mga Oo, totoo po. Kasi doon mas nagkakaroon ng katotohanan. Doon mo hinahanap. tayo Doon ka lalapit lalapit sa sa Kanya. Kanya. Yun ang gusto Minsan niya. yung circumstansya, yung mga circumstansya natin, mga providensya ng Diyos, binibigay niya sa atin, pinapadaan niya sa atin para turuan din tayo. Para lalo pa natin makita na yung pangangailangan natin at yung katotohanan at katiyakan ng kanyang mga pangako sa atin. Halimbawa na lamang, ay typical, sabi natin na sa mga lamay na typical na ginagamit, it is better to be the house of mourning, yung mga nagdadalamhati, kaysa doon sa mga nagsasalo-salo. Kasi nandoon, nilalapit tayo sa realidad ng buhay na may hangganan, at kung pinapagbulayan natin yung lalo na tayong kakapit sa kaginhawaan na matatagpuan sa panatagan kay Hesus Kristo. So, kasi hindi natin maisip yung mga bagay. Halimbawa, maisip ba natin mga bagay nito? Kung nasa Vikings tayo. Parang maisip ba natin? Pero kaligayahan lang iniisip ako. Oo, kung ano bang kakainin ko? Empacho na, gusto pa. Di ba? Ganon. Busog na. Pero sa mga lugar na ay nga yung parang kapatagan, madilim na patag ng buhay, di ba? Yung mga valley of the shadow of death. Ito yung mga pagkakataon Psalm 22. na lalo magiging totoo sa atin. Kasi sa katatakbo, hindi ka na matutulungan ng ano man yung mga medals mo nung nag-aaral ka, ano man yung kalakasan. Wala, ang hawakan mo na lang yung salita ng Diyos, yung kanyang mga pangako. Doon pa nga, mas maganda na nandun. Kasi kung, halimbawa, i-relate ko na lang rin, kung isipin natin, definitely may mga mananampalataya na apektado sa Middle East. Di ba, nakita niyo yung mga video na bumabagsak, susunog. Parang naririnig rin, di ba? Naririnig. Parang di mo alam, baka mamaya, next na pala yung building nyo. Di ba? Walang katiyakan. Sabi nga ng babae, nayayanig po kami dito, damang-daman namin yung Oo. pag-iba. Oo, kasi pagsabog yun. Tapos may hangin na malakas. Ayun. So sa mga ganung pagkakataon, di ba, isipin natin, buti pa tayo dito. May nangyayari. Pero mas nasusukat mas nananalantay yung pananampalataya pag nandoon. Sa ganung sitwasyon. Sabihin natin, sabihin na lang natin, para simulate natin. Para yun yung huli nilang minuto sa mundong ibabaw. Nananalangin, kumakapit sa Diyos. Mas maganda na yung ganun na mamatay tayo, mabutan tayo ng Panginoon na nananampalataya sa Kanya, kaysa sa mga nasasaya ng buhay na hindi natin naisip ng Panginoon. Parang hindi naman sa ninanais natin na nandun tayo, pero magkaroon lang tayo ng parang
parang banal na inggit, Mm. holy envy, sa mga ganun. Kaya mas maganda na kahit nasa kasayahan ka, ang Panginoon din ang Oo, lagi mo nasa- babalikan at ano eh, Pasalamat. hindi naman siya nagkulang na paalala din natin. Kahit nga yung sabihin natin walang problema. Eh, tingnan mo pala yung mga gawa niya, maalala mo Amen. dapat na may Diyos eh. Ayan. So ito yung mga bagay na ito rin yung gusto ko na impart sa atin sa hapon na ito, no, na yung katiyakan na may Trinidad na Diyos. At yung dapat yuhimok sa atin na magpagal sa buhay pananampalataya, buhay na sumasalamin sa Trinidad na Diyos natin na walang, sabihin natin, alitan, walang, bakit saan ba nanggagaling yung mga alitan? Diba may mga hinangad ka na hindi binigay sa'yo. Sabi nga sa ni Santiago, hindi mo hiningi. Hiningi mo na mali. Mga bagay na ganyan. Pero kung titingnan natin ang Trinidad na Diyos, sila perfectly, yung kanilang relasyon, yung dynamics na ng tatlong persona na to, ay naroon. At yun yung sikapin din natin na maging totoo sa buhay natin. At yun din yung bibigyan ng kapanatagan at kapayapaan sa kaluluwa natin dahil meron Trinidad na Diyos na kailanman ay gagampanan niya yung isang layunin para sa atin. So yun, nandun yung, yung comfort natin. Okay, yun na naman yung gusto kong ibahagi. Meron po bang gusto mong bahagi o mga, mga tanong na